Mga kababayan, ang bibigyan ko ngayon ng reaksyon at komento ay ang nauukol pa rin sa Senate hearing ni Senador Amy Marcos sa darating na Abril Agis, araw po ng Huwebes, kung saan dadalo na raw yung mga gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos at hindi na mag-i-issue ng subpoena para sa mga ito dahil kinausap na raw, nagkaroon na raw ng komunikasyon si Senate President Jesus Escudero at ng Malacanang na hindi na raw kailangan ng subpoena. Siguro nahihiya yung mga gabinete na masubpoena sila, kaya pinadadalo na lang. Pero may posibilidad na ang sabi, maaari pa rin i-invoke or igiit yung executive privilege kapag ang tanong wala nang kaugnayan doon sa usapin o pangyayari ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa aking pananaw naman hindi naman dapat mag-invoke ng executive privilege dahil ito naman ay may kaugnayan sa pag-aresto sa dating Pangulo. Yan ay bumabalangkas sila ng batas ukol dito kung aamyendahan ba o palalakasin ang nasabing mga batas. Dahil meron na pong umiiral na mga batas ungkol sa taong inaresto at maging dito sa atin, napakatibay ng ating batas, ang saligang batas at yung charter o batas mismo ng Rome Statute na ngayon ay ICC. Kaya sana wag na silang mag-invoke ng executive privileges kapag yung tanong naman may kaugnayan lang sa pagkakaaresto sa dating Pangulong Rodrigo Duterte at hindi naman sa national security threat. Kaya tama lang na dumalo sila, mahiya naman sila. Naglilingkod sila sa atin, sa taong bayan para ayusin yung kanilang paglilingkod. At huwag silang yayabang-yabang. Silang maging para bagang sila na yung nakamataas kaysa sa atin. Dapat po mga kababayan maging mapagmatyag tayo. At baka nangingibabaw na sa atin yung mga tagapagpatupad ng batas gaya halimbawa ng PNP at ng Armed Forces of the Philippines. Huwag na po natin papayagan yun kapag mangingibabaw na sila sa atin at kanila lang papaniman yung ilang mga politiko o mga opisyal ng gobyerno. Sapagkat ayon sa ating saligang batas, tayo dapat ang nangingibabaw sa mga ito. Halimbawa, ang Armed Forces of the Philippines o Hukbong Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Sila ang tagapagtanggol natin at sa estado sa ating bansa. Hindi po tagapagtanggol ang Armed Forces o PNP ng isang politiko lamang o mga opisyal ng gobyerno. Kaya yan ang babantayan natin. Kaya naman inaabangan ko itong ikatlong pagdinig o hearing ng Senate Committee on Foreign Relations chaired by Senator Amy Marcos. Tiyak may maririnig na naman tayo ng mga palusot dito dahil gaya nung unang hearing binalahura at binastos na nga ni OG Remulla, Crispin Remulla, ang ating hudikatura sa pagsasabing failure di umano ang justice system nung nakaraang administrasyong Duterte. Alang yang buhay ito makalusot lang sa kanilang paglabak dahil sa pagkakaaresto na illegal, magpapalusot na lang. Kaya magpakalalaki kayong mga gabinete.
Kung dadalo man si DILG Secretary Jundic Remulla, huwag nang magsinungaling. Tahasan ng pagbalentong sa mga sagot Nung nang tanungin nung unang hearing ni Senador Amy Marcos na 4 ang nagplano, sino-sino yung 4 nagplano kasama, hindi raw hindi raw yung plano para sa pag-aresto. Sinabi na niya kay Pinky Wib sa interview niya Kaya para lang makalusot sinasalungat yung kanyang sarili. To the rescue naman ang kanyang kuya na Justice Secretary na si Jesus Crispin Remulla, at i-invoke na yung executive privilege samantalang naihayag niya sa media. Yung naihayag sa media, sa publiko, hindi na yun maituturing na executive privilege. Yun lamang hindi pa naihayag ang hindi dapat pilitin ng mga senador na mga magtatanong dun sa resource person. Dito naman sa pagdinig ukol sa pag-aresto ng dating Pangulo, hindi naman ito national security threat Ito ay nauukol sa irregularidad at paglabag ng mga nagpatupad sa nasabing pag-aresto. Kaya abangan na lang natin mga kababayan. At lagi natin tatandaan na tayo ang makapangyarihan at na mangingibabaw dapat sa mga nagpapatupad ng batas at sa mga opisyal ng gobyerno. Hindi po tayo ay magpapaalipin o matatakot sa kanila kung wala naman tayong ginagawang illegal. Ang dapat natin ikatakot kung gumagawa tayo ng labag sa batas. Sila na mga naglilingkod sa pamahalaan na ating inihalal at sila na mga appointive official na inappoint, itinalaga ng Pangulo ng Pilipinas, sila dapat ang matakot sa atin kung nilalabag nila ang mga umiiral natin mga palatuntunan, mga patakaran ng ating gobyerno na naaayon sa ating saligang batas at sa iba pang mga batas na umiiral. Kaya good luck na lang sa darating na Abril Agis, araw ng Huwebes, hearing. Sumagot po na lang kayo ng maayos ng mga resource person na mula sa mga kabinete. Sa gayon ay